What's up guys? This is Ron from Giron TV once again. Nagbabalik. Kape muna tayo. Well guys, nakita nyo naman yung post ko last time, isang madali ang post sa pangmalakasang iPhone. Kasi nga medyo naglolo or nagka-problema yung itong ating camera, which is yung cover ng lens nitong iPhone 12 Pro natin ay na-disgrasya nung pinapalitan ko siya ng back panel or back glass. Hindi marunong yung nagawa, so nagkapilang ako pagbalik kong ganyan, binabaklas niya na yung but anyway, we'll talk about that the next time around. But let's talk about my new baby. Yung ating bagong edition sa ating mga tools. Kaya ako sinabing tools guys, ginagamit ko ito for vlogging. Especially, I'm using it as my main or the camera that I'm using para sa aking moto vlogging. You can see it on my playlists. So, yung mga bago-bago natin, medyo malinaw na yan yung ginagamit natin. So, here's the thing. So, minamount ko siya sa chest, minamount ko siya sa aking helmet. So, this is my vlogging camera. But let's talk about that later on. But so I got this from Kim Store for installment through Bilis. I'm not gonna say kung magkano na yung yung dinown ko, kasi it depends on your CL or credit limit. So basically, the higher the limit, the lower the down payment. So magiging mas mababa yung down payment mo. But anyway, parehas din yun. Maghuhulog ka rin buwan-buwan. But anyway, hindi natin kayang cash pa, kaya we do it through Bilis. But anyway, that's a good thing. So dati yung pinagkunan ko nitong 12 Pro is from Jericho, Jerry.co. It's sa farmers siya. So hulugan din siya through Bilis din, pero may maliit siyang store doon. So second hand siya. Okay naman siya, kaya lang but there are things that I'm not really pag-usapan natin yan sa review ko ng 12 Pro. But for the Kim Store, honestly, the first time around, kasi nga first time ko pa lang, I'm hesitant to get anything from Kim Store. But the good thing is I was proven wrong. So nung sinend nila ito, it's actually in a simple pouch. Makikita nyo dyan dito sa ipopost ko dyan yung unboxing. This is not an unboxing, this is actually a parang short review na rin natin. We're going to talk about the things that I like about it and why I get the iPhone 13 rather than the iPhone 14. So what's the reason? And hesitant ako, pero nung dumating siya sa amin, it was on a pouch, and then there's bubble wrap, and then there's this box. So syempre, nakakuha na rin ako ng iPhone in this box, but the box is not brand new. Okay, hindi siya brand new, hindi sealed. Yung iPhone 12 Pro hindi sealed kasi hindi siya brand new, second hand siya. Pero ito brand new talaga. Nung nakuha namin ito, medyo pa ako, astounded, parang talaga? Hindi ako makapaniwala. So kinuha ko yung Starlight ba ito? Basta yung puti, guys. So nandiyan pa yung logo ng Kim Store ba to? What logo is that? But anyway, yan. So makikita nyo yung box niya, talagang premium siya. Tapos dito lang bukasan yan, merong binubuksan dyan. Pag bukas mo, makikita mo lahat yung mga So ito yung resibo natin sa Kim Store. Okay, so official receipt. Okay, so makikita nyo meron siyang 1 year warranty. Talagang ang kulay niya is Starlight official. Okay, so kompleto siya guys.
and they will communicate to you sa whereabouts ng order mo as it is being processed and shipped. So alam na natin kompleto yan guys, mga original accessory isa lang kasi SIM ejector siguro nandito. Anyway, may Apple sticker din yan. So everything's there. So ako medyo matagal na rin ako gumagamit ng Apple, puro nga lang second hand, kaya natuto na rin ako mag-check. So chinek ko kung yung di ko na ipo-focus guys kung yung serial number sa box is the same, or not serial number but ang tawag dito IMEI is the same with the phone itself. I checked it already, hindi ko napapakita sa inyo. Sila ay parehas. So it means 100% legit. So paano ko uli nalaman na legit din siya? Pag pumunta ka sa dito sa mismong settings, makikita mo guys, ito may ganyan, meron pa yung isa yung arcade, meron siyang free na it comes with the sa Apple, okay, kasama yun doon sa sa kanyang package. So malalaman mo, and then you can also check yung kanyang warranty. Saan ba yun na-check? Hindi, this is software. Sa about, okay, sa coverage niya. Kasi guys, kapag talagang siya ay brand new, not activated talaga, sealed, may kita mo dito sa coverage niya guys. Okay, yung warranty niya, ayan guys. Okay, although it's a limited warranty of course kasi isang taon lang siya, okay, but covered siya. So ibig sabihin, you are the first person who activated your phone. That's a good thing guys, kasi yung iba mukha silang brand new pero hindi na ako magbibigay ng mga details tungkol doon sa mga something fishy na mga trabaho ng ibang mga sellers natin, no. Napakapituloy ako eh. But anyway guys, yeah, kita nyo siya, covered siya ng warranty guys, ng Apple warranty. And then meron nagtanong sa akin dito nung nagpost ako, ito daw ba ay NTC. So tinanong ko rin to sa Kim Store nung nag-order pa lang kami, ito ba ay from what country minanufacture? Is it what I mean, anong release ang in-release ito? Is it Japan? Is it Europe? Is it Hong Kong? Is it China? Or is it US? Kasi sa US iba rin 'yon. May millimeter wave dito 'yon. And then ito ba ay NTC? So yun ang tanong. Kasi pag NTC, of course, it's a local release and local Apple warranty yan guys. So kahit sang Apple store dito sa Pinas, no questions asked, madaling i-process yung kung ano mga warranty issues mo. Okay. So paano ma-check? Punta ka sa general and then makikita mo itong mga yan. Punta ka sa pinakababa, makikita mo rito yung legal, focus natin, legal and regulatory. Check, click mo yan. Tapos makikita mo naka dark mode kasi ako, yan, light mode natin para makita. Yan, ganun pa rin. Anyway, so makikita mo dyan yung mga countries, and then scroll up, makikita mo ito. Kita mo yan guys, Philippines NTC. So ibig sabihin aprobado ng NTC. This is an NTC regulated unit. So it means locally released siya talaga. Official release dito sa Pinas. That's one thing na talagang tuwang-tuwa ako sa Kim Store. Kaya sabi ko sa susunod, if I'm going to, kapag tayo pinagpala at kukuha tayo ng ating MacBook, I'll go to the Kim Store again. So anyway,
Yeah. So, um, ganyan ako mag-setup ng phone. Na-setup ko na ito, guys. Nailagay ko na yung Apple ID ko and what not. And so far so good. Binilang ko siya ng screen protector. Yung first screen protector ko na meron siyang privacy, hindi ko gano'n nagustuhan kasi I'm vlogging. I want to be able to see all the angles of the phone kahit papaano. Pero syempre nagda-dark yung hindi mo makita. So hindi ko alam kung nagre-record or what not pag minamount ko siya sa aking helmet mount. So yeah, pinalitan ko siya ng ceramic. Okay? So far so good naman. Gusto ko kasi yung ceramic, 'di ba, pang gaming nga 'yon. Tsaka madali siyang i-slip yung finger mo ganyan. Okay? So yung case na nabili ko, bago ko pa nakuha ito, nag-order na ako ng case, yung jelly case, hindi ko nagustuhan din kasi masyado siyang bulky. So, nag-order uli ako nito, ang tagal-tagal dumating. Plastic siya, guys, pero mukhang metal yung masyado makintab sa likod. Okay? Pero mag-safe siya. Nung una, parang okay siya, pero napansin ko, medyo maluwang sa bandang taas. Yan dyan, merong awang. Yan. So, it's not good for me. So, gumastos na rin lang tayo sa ating iPhone. Di lubos-lubosin na rin natin, bili na tayo ng medyo quality. Siguro punta kong OtterBox or Spygen, something like that. Anyway, guys, kapag magsi-cellphone ka ng ganito, guys, be sure na meron kang purpose. Sa akin kasi, honestly, dahil nga nagkaroon ng problema itong aming phone, ito lang kasing phone namin, itong iPhone 12 Pro, mula nung makuha namin si Mang Fasio, yung aming Yamaha Fasio, talagang ang purpose nun is magbablog ako aside from being it a service. Pasensya na kayo sa crying moment. Kaya nga lumabas ako dito sa kusina. Anyways, yeah, hindi ko magamit ito as a vlogging equipment kasi nga ang ganda sana ng camera, kaya lang na-disgrasya nga yung tas na-disgrasya pa yung screen. Later on papakita ko yun sa inyo pag nag-vlog na ako or nag-review na ako sa ating iPhone 12 Pro, which is ginagamit ni partner ngayon. Anyway, sana ba ako? Ayun, guys. So, kapag nag-order kayo ng ganito or kumuha ka ng iPhone kasi masyado siyang mahal. Sabihin ko na sa inyo, kahit installment pa yan, masyado siyang mahal. Marami nang mabibili yung ganun. Pero, I opted in na kumuha pa rin ito because of the quality of the camera. So, papasok na tayo sa mga nagugustuhan ko dito sa iPhone 13. So, number one, of course, the camera. Sobrang linaw ng camera nito, guys. Malinaw tong 12 Pro pero mas malinaw pa rin to, guys. Ewan ko kung bakit ganon. Siguro yung sensor, siguro yung software, but parehas na naka iOS 17 itong 13 ko tsaka yung 12 Pro. Both of them are updated. Reason, kasi beta user ako. Wala naman akong problema doon, okay? Hindi pa naman ako nagkakaproblema being a beta user. But anyways, guys, ewan ko kung basta ang linaw ng camera niya, guys. Ang linaw ng camera. Sobrang linaw ng camera. Okay? So, both the photo and the video, yung cinematic, hindi ko naman ganong ginagamit, but maybe one of these days, gamitin natin yan. Pero, of course, ang habol ko talaga being a vlogger is the video capability of the phone. Okay? Tingnan natin sa biskwit. Okay, sa video. Ang linaw, guys. Medyo madilim dito sa lugar na to. Wala akong lighting. Pagpasensyaan nyo na, guys. But anyway, ang linaw ng video, ang linaw ng sound. Okay? Syempre, kapag walang wind,
na gumagano kasi doon sa vlog ko may mga window. Ang ganda guys. So major go na go yan pagdating sa camera guys. Hindi ka madi-disappoint sa camera ni iPhone 13. Sa performance niya guys, number 2 performance. Guys, alam ko na sasabihin nyo, hindi yan 120 Hz, hindi yan ganun ka bilis ang scrolling. But for me, it doesn't matter guys. Willing to wait naman ako na matapos yung animation niya. Kasi I'm enjoying the animation of iPhone matagal na guys. Para siyang yung Sony Ericsson nung una. Okay, alam niyo yun? Yung Sony Ericsson, di ba? Yung animation niyang gumagawin, shoo! Ganun. Gustong gusto ko yun guys. And yung build quality, guys. Gustong gusto ko rin yung build quality nito. Tanggalin natin sa case muna. Build quality niya. In fact, something in me is actually leaning forward sa ang tag dito. Anong dumi? Ayan. Dumi ba yun? O, dumi. Anyway, leaning forward sa ganito. Aluminum. Kasi itong 12 Pro, alam naman natin pag Pro, gawa yan sa, yung kanyang body is unibody design na stainless steel. Medyo mabigat siya guys. Pero pagka hindi Pro, gawa siya sa aluminum. So aluminum is very sturdy, yet it's lighter or lightweight than itong stainless. So kaya parang mas gusto ko ito kasi mas magaang siya. Mas magaang dalhin pero hindi nasa-sacrifice yung kanyang performance or the things that yon. Okay? So, mabilis as before. Okay? Of course, Bionic chip. Okay? 15. Okay? Tama ba yun? Bionic 15. Basta, Bionic chip number 15. Okay? Basta yun guys. Hindi ako ganong ano pa doon. Nalimutan ko lang naman. So, yeah, ganda. Mas malaki ang battery niya. I believe ang battery nito ay nasa 3,000 plus na. Hindi gaya nitong mas malaki pa yung battery nito guys, kaysa dito sa 12 Pro. So, there's a difference between the two. At saka mapapansin mo yon. Alam naman sa iPhone, di ba? Maliit na milliamperes makes a difference. A small amount of milliamperes sa battery niya makes a difference sa kanyang battery performance. So, hindi naman siya ganun sa sobrang matagal malobat, but hindi siya katulad nitong 12 Pro, mas okay yung battery nito. Okay. So, you might be wondering bakit yung mga phone ko ay puti. I don't know. I like the aesthetics of white. Even my motorcycle is white. Madaling ma-detect kapag may dumi at saka madaling makitang malinis siya kapag nilinisan mo na. That's something about the white color. Tsaka hindi mo gaano mapansin yung di ba? Fingerprint, yung finger smudges sa white. Okay? And I find it really refreshing yung white color. So I like it, guys. So, the sound quality, it's even better here than the 12 Pro. I don't know. Malakas siya. Kaya nga minsan, sinasabihin ako ng mga kasamahan namin dito sa bahay, medyo bawasan ng volume. Akala ko kasi, it's a phone, so it's not that noisy, but malakas. Hanggang sa labas ng bahay naririnig, guys. So, yeah. That's another thing that I like, the sound quality. Okay? And the next one that I like is yung execution ng mga programs dito, guys. What I mean yung mga apps, how the apps are being executed is really for me it's really great. Okay? Ang ganda. Ewan ko kung naniniwala kayo na bago pa magkaroon ng mga Android counterparts ng application, they always make it a point na unahin yung mga iOS versions ng application na yon. Pag na-optimize na, tsaka pa lang magkakaroon ng parang version ng Android.
So parang ganun. Ewan ko kung gaano katotoo yun guys. But anyway, that's the impression that I have. So, ang ganda ng mga application na ano, ganda yung execution niya. So, I really like it. So, yun yung mga things that I like. Siguro magbabatiin nila ako ng iba pang mga nagustuhan ko later on sa vlog na ito. But anyway, another question maybe that you have is bakit konting ano na lang, this is 38, 43 lang yata yung iPhone 14. Why did I choose this over the 14? Siguro call me chupipay or call me masyadong ang tag dito, kuripot, pero guys, yung ilang libo na natipid ko is worth it na natipid ko. Bakit guys? Almost everything sa 13 and 14 are basically the same. Same chipset, same ng itsura, same ng battery, almost very the same battery, same ng camera, ano pa? Same ng specs. Konting-konti lang ang difference guys. Sa cinematic lang, yung 14 pwede ka mag 4K, dito 1080p lang. What the heck? Kung yun lang ang dahilan mo, okay, meron shock tag dito, shock detection yung 14 kapag ikaw ay nabangga, okay, para bang magpapabangga ka. Pero that's okay na rin yun na magkaroon ng ganong klaseng mga features. And basically that's it. Yun ang binayaran mo guys. So, siguro, if you're coming from, like, the lower, like, 7, 8, 10, iPhone 10s, ganyan, mag-upgrade ka to, o kaya from no iPhone, going to an iPhone, at meron ka naman budget, go sa iPhone 14. Pero kung galing kang, katulad ko, galing ako 12 Pro, dagdag na lang akong konti, dito na ako sa 13. Nakatipid pa ako. Okay din naman yung performance. Okay? So, guys, that's the main reason why I opted na 13 ang aking kunin. Okay? And then, bakit hindi Pro yung kinuha ko? Well, of course, mahal yung Pro. Hindi na ako magsisinungaling pa. Mahal yung Pro guys, hindi na natin kaya yan kasi meron tayong hinuhulugang motor, meron tayong hinuhulugang pang mga ibang bagay. So, kaya naman pero syempre kailangan mo pa rin ng miscellaneous funds, di ba? Hindi mo alam ang mga nangyayari. So, and of course, okay naman siya. So, kasi ang bala ko guys, ito muna ang gamitin ko habang nagsisimula pa lang ako sa channel ko. At nagsisimula pa lang ako sa vlogging. So, siguro after sometime na kapag okay na at meron na tayong kakayanan, I will buy a proper vlogging camera. Like, I'm eyeing for Insta360 X3 kung kakayanin, or kung ano yung aabutan. Siguro mayroon ng X4, X5 or something pagdating ng time na meron na tayong pambili or pang down, okay? Kasi I have to build my equipments pa. Kasi also trying to build my equipments for my VA career. So, kasi meron din akong job, guys. So, kailangan natin yun para pang hulog natin sa ganito. So, yun guys, no? So, kung ang tatanungin niyo sa akin, go ba tayo sa iPhone 13? Go na go guys. Nagkakaubusan nga ito guys sa Kim Store. So go tayo. Hindi ako sa Pixel, sabihin ko na lang yung rason next time around, but go tayo dito, major go. Go tayo. Okay? So if you have any questions or any reactions, alam niyo naman ang gagawin guys. Pwede kayo mag-like or unlike. Pwede kayo mag-comment sa comment section. May mga tanong kayo, nakita nyo naman kung gaano kabilis sumagot. Basta't nakita ko yung nag-pop up yan na mayroon kayong tanong at kaya ko naman sagutin at hindi naman ako sobrang busy at hindi naman talaga ako sobrang busy. So, masasagot ko yan guys. Put it on the comment section.
And syempre, kung gusto nyo pang makita yung ating journey, sa ating motovlogging journey, sa ating mga reviewing na gadgets journey, everything that's happening right now in the tech world, in the gadget world, guys, we're into it. Kaya mag-subscribe na kayo and hit the notification button below para lagi kayong updated sa aking mga bagong post. Okay? So guys, yeah, hanggang dyan na lang muna guys. Lagay nyo lang sa comment section kung ano pa yung gusto nyo malaman tungkol dito. Okay? Alam niyo yung Miniso, di ba? Yung Miniso headset na ni-review ko, hanggang ngayon I get a lot of questions and I answer it. Okay? So once again, this is Ron from G-Ron TV. Bye-bye!